حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ang papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang tunay at tanging nag-iisang Diyos, at naway ang kanyang pagpapala, kapayapaan, pagpugay ay mapasa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, ibilang mo kami sa mga nakikinig ng mga pangaral ng mga salita at sumusunod sa anumang kabutihang nakuha mula dito. Sapagkat sa maghapong ito marahil ay pang-apat na ako sa pakikinggan ninyo sa mga nagsasalita sa harap nyo, at dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na ang mga kaalaman na ito ay tumanim sa ating puso, isipan at magbunga ng mabuting gawain. Amin ya Allah. Marahil narinig nyo na ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay nagwiwika patungkol sa mga kababaihan na sila daw ay ang backbone ng umma. Ito, sa likod na buto. Kaya tayo nakakatindig ng matuwid dahil sa mga kababaihan sa umma na ito. Sa papanong paraan? Sapagkat ang mga kababaihan ay sila ang unang guro ng mga kabataan. Masya Allah. Kaya wallahi al-azim, mga kapatid sa Islam, patuloy natin idua kay Allah subhanahu wa ta'ala na ingatan ang ating mga ina, ang ating mga asawa, at maging unang guro sila ng ating mga anak sa Islam. Masya Allah. Ustadya. Unang ustadya. Sa pagkakataong ito, insya Allah, ay ang makikilala natin ay si Safiya bintu Abdul Muttalib. Marahil second to the last. At kilala niyo kung sino yung last? Hindi. Meron pa tayong kilalang sahaba na hindi natin pa natatalakay na siya ay kilalang kilala. Pero bukas na yun, insyaAllah. Baka dalawang episode rin, insyaAllah. Si Safiya bintu Abdul Muttalib, tingnan niyo yung katangian niya. Siya daw ang may pinakamalapit na personalidad sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Pinakamalapit na personalidad? Paano? Yung pagpapalaki, yung katauhan, personalidad, katauhan. Siya ang may pinakamalapit sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bakit? Siya ay anak ni Abdul Muttalib. Sino si Abdul Muttalib? Lolo ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At matanda siya sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ng 1 o 2 taon. Wallahu alam, magkaidaran sila halos. At si Abdul Muttalib, kilala natin, anak niya si Hamza, si Abbas, si Abdullah, tatay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at iba pang mga personalidad sa Quraysh. Okay? So siya ay anak ni Abdul Muttalib, kumbaga solid yung dugo niya dahil direkta kay Abdul Muttalib, at kaidaran niya ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So ganun yung relationship nila. Tingnan niyo to. Nanay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si Amina binti Wahab, at ang nanay naman ni Safiya ay si Hala binti Wahab. Magkapatid ang nanay niya at nanay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nakita niyo kung gaano ka pareho? Magkapatid ang nanay nila, at tiyahin niya siya dahil tatay niya si Abdul Muttalib. Okay? Namatay si Abdul Muttalib. Magkaidaran sila. Pareho silang kinupkup ni Layatan nakakaintindi sa akin dito. Abu Talib, na uncle ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So lumalabas, si Abu Talib ay kapatid ni Safiya. At bata pa siya, pareho silang kinuha ni Abu Talib, dalawa sila ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay. Napangasawa ni Safiya si Al-Harith ibn al-Harb. Itong si Al-Harith ibn al-Harb ay kapatid ni Abu Sufyan. Subhanallah. Pero namatay itong si Abu Sufyan at napangasawa naman niya si Al-Awwam ibn Khuwailid. Bakit importante ito? Kasi ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, napangasawa naman niya si Khadija bintu Khuwailid, kapatid naman ni Al-Awwam. Subhanallah. Nakita niyo kung parang parehas yung, sabihin ko ganito, female version ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya lang, isa lang yung pinagbibigyan ng revelation, kaya hindi siya pwedeng maging propeta. Katauhan niya, parang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mashallah, nakita niyo yung
yung closeness, yung pagkakapareho, pareho ng pinagmulan ng lolo, pareho nag-alaga, yung mga nanay nila, magkamag-anak, yun na pangasawa nila, pareho rin. So, ibig sabihin, para sa termino pa natin, magkamag-anak na nga ito, magkababata pa sila. Baka pati lakad nila pareho, choice ng kulay pareho, dahil lumaki sa parehong bahay. No? Okay, paano siya nag-Muslim? Siya ay nag-Muslim nang nagkaroon ng pahintulot ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na magdawa na ng lantaran. Sinasabi natin ito, bakit? Sa sira, ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagdawa ng sirriya, house to house, sikreto, hindi pwede ilantad, hanggang bumaba yung isang aya. Ano yung aya? وَعَنْدِرْ أَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَخْفَدْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Muhammad, magdawa ka na diyan sa mga kamag-anak mo na malalapit. At ito yung famous story ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tumayo sa bundok. Ya Quraysh, tinipon niya ang angkan ng Banu Hashim. At halos lahat ng matatawag niya doon sa Makkah. Mga kamag-anak niya lahat yon. At tumayo siya doon. Alam natin kung ano nangyari dito. Sumigaw ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ako ika ay mensahero ni Allah, kung kayo ay maniniwala, ipagkakaloob ni Allah ang paraiso, kung kayo ay magiging kafir, tatanggi, matakot kayo sa parusa ni Allah, at binanggit niyo yung mga pangalan. O Fatima na anak ni Muhammad, wala akong kapangyarihan sa iyo pag ikaw pinarusahan ni Allah. Safiya, kailangan mo yumakap ng Islam, wala akong kapangyarihan sa iyo pag... Nang narinig ni Safiya to, tingnan niyo yung senaryo. Halos pareho sila ni Muhammad, magkababata. At nang tumayo si Muhammad yan sa harap para magsalita tungkol sa pagiging mensahero niya, kilalang kilala niya na si Muhammad ay hindi ika magsisinungaling at gagawa ng gantong kalaking kasinungalingan. Naniniwala ako na si Muhammad ay sugo ni Allah, kaya lang hindi siya doon nag-Muslim ng formal. Yung puso niya, yumakap na sa Islam. At maraming ganun, di ba? Mga kaibigan natin, kakwentuhan mo, sang-ayon sa Islam, pumapabor sa lahat ng sinasabi mo, Muslim na marahil yung puso, pero walang formal. Kaya inihikayat ko kayo na matuto, hugutin, kung ano man meron dapat hugutin sa puso nila para mag-Muslim ka na. Lahat na lang ng tungkol sa Islam, gusto mo, maganda Islam, tama ang Islam, ba't di ka pa mag-Muslim? Yun ang hinahanap natin. Kung matuto kayo, hinuhugot yun sa puso at maging dahilan kayo ng pagmumuslim ng maraming tao. Amin ya Allah. Okay, dadaling ko kayong bahagya sa isang digmaan, palagi natin itong pinag-uusapan pero mas detalye ngayon. At may kinalaban ba ito kay Safiya binti Abdul Muttalib? Meron. Hero siya eh. Bayani siya. Hindi lang lalaki ang bayani, pati mga babae. Ang digmaan ng Khandak, pamilyar? Alhamdulillah. Ahzab, yun din yun. Dalawa pangalan ng digmaan na ito, o labanan na ito. Ito ay ang digmaan na kung saan 10,000 soldiers, sa isang riwaya, 12,000 soldiers ang nakapalibot sa Madina. Actually, hindi nakapalibot. Kasi ang Madina ay nasa pagitan ng dalawang bundok. At yung isang bundok, nakaganyan. Yung isang bundok, nakaganon. Meron lagusan dito, taniman ng dates. Okay? Imagine nyo na lang. At ito yung bukas sa Madina, dalawang bundok, bukas to sa Madina, diyan nag-formation yung 10,000 soldiers. Nakalaban ng mga Muslim. Hudyo, Quraysh, halo-halo na. 10,000 soldiers. So nasan sila? Nakatutok sila doon sa hukay, nagbabantay. Yung likod, butas, plantation ng dates, at may mga nakatira dyan na Hudyo, Banu Nadir at Banu Barakallahu fik. Ba't alam mo? Jazakallahu khair. Banu Qurayda at Banu Nadir. Nandiyan sila nakatira. Kaya lang may agreement sila sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kahit Hudyo sila, bantay kayo dyan ha. Nandun yung kalaban namin, 10,000 sa taas. Bantay kayo dyan. Okay? So umiinit ang digmaan na ito, umiinit. Sinasabi ng ating mga muarrikhin, historian, tumagal to ng almost 1 month. Ito yung digmaan ng spice, pakiramdaman. Okay? Kaya lang ang mga Hudyo, hindi napagkakatiwalaan. At alam naman to ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So dahil may mga Hudyo rin doon sa harap, nagkaroon na ng ilang mga politika sa likod, ginapang na nila yon at sinabing,
kami na bahala sa inyo, pwedeng dyan namin silang pasukin, mahirap pasukin yung hukay na ginawa nila sa taas, na suggestion ni Salman Al-Farisi. Okay? So dito, ano bang kailangan nyo? Paano kayo makakatulong? Hudyo kayo, hudyo kami, papasukin nyo kami dyan. Subhanallah, traidor ang mga Hudyo. Mula noon hanggang ngayon, eto, tatraidorin nila ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang mga Muslim, ang mangyayari diyan sa likod, walang sundalo ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bakit? Lahat sila nakatutuksan doon sa hukay. Dahil pagka nabakante yon, papasukin sila doon at dito may kasunduan sila. Ang meron dito ay mga bata at mga babaeng Muslim na naiwan sa likod, na pag diyan pumasok ang mga kalaban, ubos ang mga kababaihan, mga bata at mga Muslim. 10,000 yun at konti lang sila, malaking soldier. Okay, hanggang sa ang kwento ng Khandaq o Ahzab ay umuwi na lang sila naturally. Ang pinakamalaking cause, masamang panahon. Dahil hindi makasindi ng apoy. Nakakamp sila dun sa labas, for almost 1 month, hindi sila makapagluto. Ang mga hayop, hindi mapakali sa pagkakatali sa kanila at nag-decide sila Khalid bin Walid o yung mga pinuno nila, mga general nila, hindi magandang panahon makipaggera ngayon. Pangit makipaggera, sama ng panahon. Pati gera, may panahon. Okay, in short, umuwi sila at natapos ang digmaan. Asan si Safiya bintu Abdul Muttalib? Mamaya itayin nyo. Pagkatapos ng digmaan, umuwi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nagtanggal na siya ng kanyang damit pandigma. May kumatok sa kanyang bahay. Sallallahu alaihi wasallam. Pinagbuksan ni Aisha radhiyallahu anha. Sino po sila? Kailangan ko makausap si Muhammad at pumasok ang taong ito, kinausap ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ano sabi? Bakit mo hinubad ang iyon damit pandigma? Hindi pa tapos ang digmaan o Muhammad. Umalis na yung tao. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kay Aisha, yan si Jibril at pinagtutuos o kailangan singilin ang utang ng Banu Nadir at Banu Qurayda sa ginawa nilang pagtataksil. Babalikan sila ng mga Muslim. Bakit? Dahil nalaman yung kanilang pagtatangka na pagpasok doon sa likod, doon sa kanilang area. Ito yung gusto kong kuhaan ng aral. Hindi ko mapalagpas tapusin ang pag-aaral sa buhay ng mga sahaba nang hindi makuha itong napakahalagang aral na ito o mga Muslim. Tingnan nyo. Pagkatapos ng pakikipag-usap na ito ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kay Jibril na kailangan may continuation pa yung digmaan, kaagad niyang tinipo ng ilang grupo ng mga sahaba para magpunta kaagad doon sa Banu Qurayda. Urgent. Kailangan ngayon na. So, ibig sabihin, nagpadala siya doon ng advance party para maghanda ng mas malaking sundalo. Ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, La yusalliyanna ahadukum al-asr illa fi Bani Qurayza. Bilis, gumayak kayo at lumakad kayo ngayon at walang magsasala ng asar maliban pag kayo ay nasa Banu Qurayza na, doon sa lugar na yon. Ang bigat, di ba? Dali, karipas. Okay. Hindi ganun din hindi ganun kalapit ang Banu Qurayza, kinapos sila ng oras at lalagpas na ang oras ng asar na sila ay nasa travel. Malayo, di ba? Nagkaroon ng dalawang opinion sa pagitan ng mga sahaba. Ang iba, lalabas na yung asar, magsasala na kami, hindi pwedeng hindi. Pero sabi ng iba, hindi nyo ba narinig ang bilin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang asar ngayon ay hindi na oras, lugar na. Kaya doon tayo dapat magsala sa Banu Qurayza. Hindi. Ang ibig sabihin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay magmadali tayo. Hindi ibig sabihin na doon isasala yung asar. Ang ibig sabihin, bilisan natin. So ibig sabihin, debate ito sa pagitan ng mga sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Mahigpit kasi ang pinag-uusapan dito sala. Magsasala ba tayo o hindi? Kami, basta kami doon. Kami, magsasala kami. Debate. Pagkakaiba ng fiqh. Kaya lang wala pa silang mga madhab noon. Ano sila gagawin noon? Hindi. Ito yung mga sahaba, mga solid. Okay? So, in short, naging dalawa ang opinion. May nagsala at merong hindi nagsala. Pagdating nila doon, mga ilang sandali lang, dumating naman ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, ito po ang nangyari sa amin. Nagkaroon ng dalawang opinion. Ang iba ay nagsala, ang iba ay sa Banu Qurayza. Ya Rasulullah, ang haba ng paliwanag, ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ano? Pareho kayong tama. Tapos,
Ano yung next gagawin natin dito? Subhanallah! Walang issue dyan. Pareho kayong tama sa pag-unawa. Ang iba, yun ang naramdaman na tama. Ang iba naman, yun ang naramdaman ng tama. Bakit natin palalakihin? Bakit mag-aaway ang mga Muslim? Wallahi, nasa sira ito. Sinasabi ko ito. Para kuhaan natin ng aral, mga Muslim. Ngayon, ang pinakamasakit sa ating mga Muslim, pagka meron tayong pinag-awayan na isang maliit na bagay, sukdulan aabutin sa pagtawag sa kapatid niya na kafir ka. Gano'ng kalit na bagay? Sobrang liit. Alam niyo yung partible kung saan pinapasok? Pwedeng dito, pwedeng sa kaliwa. Ilang Muslim, ang opinion nila sa kaliwa. Ang ilang Muslim sa kanan, mag-aaway. Partible, pinag-usapan niyo kung saan ipapasok. Wallahi, malit na bagay. Lamok, pwedeng pag-away ng mga Muslim. At yung away na yon, malaki. Palalakihin. Sabi ko sa inyo, hanggang sa punto na hindi Muslim yan. Bakit? Yung partible, binubuksan niya sa kaliwa La ilaha illallah. Ganon kalaki yung galit. Nakita nyo? Nag-aaral tayo ng buhay ng mga sahaba. Wallahi mga kapatid sa Islam, ito pinaka nag-move sa akin talaga para magpaliwanag sa mga kamusliman. Balik tayo. Wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasuli. Pagka kayo ay may pag-aalinlangan ay babalikan nyo si Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang sugo. Islah, alam niyo yung salita na yon? Ang gusto natin ay masagip, maligtas, maiayos ang kapatid natin at hindi itakwil, tanggalin sa Islam. Ang linaw, no? Halimbawa, may kapitbahay ka, hindi nagsasala. For example lang, may kapitbahay ka, hindi nagsasala na Muslim? Pareho tayo. Okay, halimbawa, may kapitbahay ka hindi nagsasala. Umattend ka ng lecture ngayon. Lecture. Ang tanong, magtataas ng kamay, Ya Sheikh, Ustad, anong hukom sa isang Muslim hindi nagsasala? Bakit? Nagtatanong siya ng hukom. Na, ano yung expect niya sasagutin ng Sheikh? Kafir yan, walang mana yan sa Islam, hindi sasalahan yan pagka namatay yan, kailangan ilibing yan sa malayong lugar. Yun ang hukom kafir hindi nagsala Pero bakit kaya hindi ganito gawin ng mga Muslim ngayon? Ya Sheikh, may kapitbahay po ako Muslim, hindi nagsasala, ano pong tulong ang pwede natin maibigay sa kanya? Subhanallah. Ano po mga pamamaraan para siya ay mahikayat ko magsala? At tigas po ng ulo. Naririnig po yung adan, nanonood ng TV. Hindi nagsasala. At gusto niya mag-fasting, kahit hindi siya nagsasala, ano po, paano kung gagawin yon? Pwedeng ganun, di ba? Magkaiba yung humihingi ng hukom, dahil para kang pulis, nahahatulan mo siya, o kaya magkaiba yung kapatid na concern kasi ko dun sa kapatid ko at siya ay hindi nagsasala. Nakita niyo kung ano pinagkaiba? Karamihan nakakalungkot ito, karamihan sa mga Muslim, ang puso ay paatake at punta sa pagbubugaw sa kapatid niyang Muslim para hindi maging matuwid na Muslim. Tingnan niyo isang punto pa bago natin balikan si Safiyya bintu Abdul Muttalib. Meron ba ditong pinanganak na Muslim, paggising niya ng 21 years old o 18 years old, alam niya na kaagad ng Islam at religious siya? Basta namulat lang, 21 years old, meron siyang pinindot sa katawan niya, religious na ako. Nagsasala ko 5 beses ang araw, nagpa-fasting, nagsasadaka lahat. O lahat ng tao dumaan sa proseso. Ano ibig sabihin dumaan sa proseso? Halos karamihan ay galing ka sa kadiliman at tinanggal ka ni Allah sa kadiliman, nilagay ka sa liwanag. Yung pagpunta mo sa liwanag, yung journey na yun, ano ba ginawa sa'yo ng mga taong nakapaligid sa'yo na Muslim? Pinag-aalipusta ka? Tinaboy ka ba? Nilayo ka sa Islam? O ginabayan ka, tinuruan ka? Bakit ngayon ikaw nagsasala na? Religious ka na ngayon, alhamdulillah. Bakit masama ang ugali mo sa iba na hindi nagsasabuhay ng Islam? Bakit gusto mong patayin? Bakit ganun ang nangyayari? Nakita niyo kung pinakamalaking punto dito? Kung ikaw talaga ay nagsasagawa ng tamang pagsamba at nagiging malapit ka kay Allah, ang resulta nito ay habag sa iba. Yun ang tunay na resulta.
Magiging maawain ka sa iba at gusto mong i-share sa kanila kung paano mo natahak yang landas na gusto mong na tinatamasa mo ngayon. At inshallah, ibilang ni Allah subhanahu wa ta'ala na magkaroon tayo ng malambot na puso na magiging dahilan ng pagiging religious ng ibang Muslim na nasa paligid natin. Amin ya Allah. Okay, si Safiya bintu Abdul Muttalib, tingnan nyo, kinailangan kong ikwento itong Khandak ulit. Bakit? Sinasabi natin na itong mga Hudyo may ginawang plano dito sa likod. Binuksan na nila actually. Bumukas na. At nagpadala na ng ilang mga sundalo doon para tingnan kung paano pag-aralan, kung paano papasukin ang likod ng Madina. At meron ng mga Hudyo na nagtangka, pero meron pa ring harang yon. Siyempre, sumubok sila. Pasukin natin. Magpadala tayo ng isa, tingnan kung ano sitwasyon doon. Kung totoo ba na walang sundalo doon. Nagpadala sila ang mga Hudyo ng isang sundalo sa loob ng komunidad o ng village ng mga Muslim, at ang nakakita sa kanila sa hating gabi ay si Safiya bintu Abdul Muttalib. Tingnan nyo to ha. Spy yun. Mata para tingnan ko anong sitwasyon sa likod. Pag sinabing puro babae, puro bata dito, atakihin natin, lusubin natin, tapos sa mga Muslim. Naisip ka agad yun ni Safiya bintu Abdul Muttalib. Kung ang pag-usapan natin, aksyon ng babae sa ganung pagkakataon, pag nakita niya, ay, sundalo! Titili, sisigaw. Pag sumigaw ka na ganun, ang mangyayari, magbugising yung mga tao, lalabas yung mga babae, yung mga bata, babalik yung sundalo. Walang sundalo, walang Muslim doon, puro babae, bata, atakihin na natin. Hindi ganun ginawa ni Safiya. Ang ginawa ni Safiya, pumunta siya sa taas ng bahay, kumuha siya ng brick, bato, at nung magkaroon siya ng pagkakataon, ipinukol niya sa ulo ng Hudyo na yon. Pagtama, binaba niya, sinundan niya, at sinaksak niya, pinatay niya. Kailangan, nasa oras sila ng digmaan. Hindi pa doon nagtapos. Tinanggal niya yung ulo at hinagis niya sa kabila. Subhanallah. Paghagis sa kabila, nakita ng mga sundalo na susubok kung meron ba itong bantay. Maraming bantay na mga Muslim dito sa likod, hindi tayo makakapasok. Balik! Subhanallah. Sino yung mga Muslim doon? Isang babae, si Safiya bintu Abdul Muttalib, nasa 60 years old, more or less. Kakaidaran ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khandak na to, ibig sabihin, going 60 na siya. Radiyallahu anha sallallahu alaihi wasallam. Nakita niyo yung move? So, ang digmaan ng Khandak, malaki ang kinalaman nitong sahaba na ating pinag-usapan, si Safiya. Dahil siya ay nagkaroon ng, sabihin nating, advance na pag-iisip para malaman ang masamang tangkan ng mga Hudyo. Pwede nating sabihin, hero siya at iniligtas niya ang sambayan ng Muslim sa pagkakataon nito. Mga ina na mga Muslim, hindi naman nire-request sa ating mga sister ngayon na mamugot ng ulo at ipagtanggol ang Islam. Hindi ganon. Ang pinaka ating obligasyon ng mga ina ngayon, turuan natin ng mga kabataan na magmahal sa reliyon. Dahil si Safiya, anak niya bago ko makalimutan, anak niya si Zubair Ibn al-Awwam na pinag-aralan natin noong nakarang araw, tumapangatlo sa pinakamatatapang na mga Muslim. Siya ang nagtarbiya dito, pinipigilan siya ng mga kamag-anak, ba't ang higpit niya kay Zubair, pinapalo niya sa tamang paraan dahil gusto niya ang katwiran niya, lumaki ang kanyang anak ng taong may pagmamahal sa reliyon, pagmamahal sa Islam, tapang, lakas para kailangan para maitaguyod niya ang kanyang pananampalataya. Yun ang hinihingi sa nanay, at siyempre sa tatay o sa ating lahat para ma-contribute natin yung dapat nating i-contribute sa ikatatagumpay ng umma na ito. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum.